at ang spirit at ang katotohanan from the Bible that you have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior and as your Creator. Diba? Na siya yung nagmamay-ari talaga ng buhay mo. So from that, malalaman mo, sino ba talaga ako or ano ba talaga ang dapat kong ginagawa with my life. Diba? Kasi there's a lot of people na they are being controlled. Yung personality nila kontrolado ng sitwasyon. For example, may nawala lang sa miyembro ng pamilya nila, manghihina na, porket mahirap sila, di ba? Feeling nila, habang buhay na silang mahirap, porket hindi nakapag-aral, habang buhay na silang mangmang. No. Ang tinait lang ng Lord ay tao. Walang tinait na mayaman, mahirap, matalino, maganda, pangit, wala. Sino lang ang nagbigay ng meaning nun? Ang nagbigay lang ng meaning, standards ng mundo, ay ang mundo. Kaya nga sabi, dapat hindi tayo pumaparehas sa mundo. So yung personality mo, kung ikaw gusto mo ma-pressure, okay, sige, makipagsabayan ka sa takbo ng mundo. Pero if you really want to have your life original, ask God. Diba? Read your Bible. Ano pa talagang purpose mo? Bakit ka nabuhay? Hindi lang para yumaman. Gusto ng Lord na nagsasuccess tayo sa buhay. Pero hindi will ni Lord, hindi ka gustuhan ng Lord na yumaman ka na hindi siya kasama. Kasi karamihan ng tao, lagi nila sinasabi, magsaserve na lang ako kay Lord kapag mayaman na ako. Magsaserve na lang ako kay Lord kapag okay na yung pamilya ko, kapag may bahay lupa na kami. No. Ang gusto ni Lord in everything that you do, even to your simplest decision in life, kahit sa pag-aasawa mo, kahit sa pagpili mo ng bahay mo, pagpili mo ng church mo, gusto niya kasama mo siya. Why? It is our design to be submitted to the Creator. Ayun ang disenyo mo na kailangan sumunod ka sa may-ari sa'yo. Pero of course, God's love is never controlling. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi ka ginagawang robot. Kapag sinabi niya, Ace, pagkagising mo, dasal. Ace, pagkatapos magdasal, basa ng Bible. No. We have what we call the free will. Ano yung free will? Ibig sabihin, you have the freedom, meron kang kalayaan na piliin kung gagawin mo yung gusto ng Lord or hindi. Ganun niya tayo kamahal. Ayaw niya, kinokontrol niya tayo. Diba? So, ayun yun. So, there are things that we need to know about man or yung sa isang tao. Sabi ng isang philosopher, man is always searching for meaning. Totoo yan. Ako, nung may subject akong philosophy, sobra yung tackling namin ng subject. Yung professor namin, meron siyang hawak laging Philippine Constitution, yung mga batas ng Pilipinas. Tapos meron siyang Bible. Then, lagi namin pinagko-compare kung paano dinedefine ng Pilipinas ang isang Pilipino at paano dinedefine ng Bible ang isang tao. Diba? Medyo yun, challenging yun. Oo nga, no, bakit kaya ganito? Bakit kaya ang tao sinusunod, takot na sundin o takot na suwayin ang mga batas ng Pilipinas, pero hindi takot suwayin ang utos ng Diyos. Okay? Okay? So, ayun nyo yan. Another thing is searching for meaning. Many people are asking, bakit kaya ginagawa ito? Okay, huwag na tayong lumayo. Bakit kaya ginagawa ang cell group? Tingin mo. Diba? Importante kasi yun that everything that you do, it has a meaning, it has a purpose. May rason kung bakit ginagawa. Hindi lang dahil bored ka. Walang magawa sa bahay, cell group ako. No. Meron ganun punto sa buhay ko na uma-attend ako sa isang gawain na para lang ma-ease yung para ma-recharge ako kasi emotionally drained ako, pagod ako sa trabaho or pag-aaral din. Parang charger ko lang. Which is mali pala. Kapag meron ka palang mga bagay na ginagawa
tapos mali yung puso mo, mali pa rin. Kasalanan. Alam nyo, ang kasalanan, hindi yun yung paggawa ng masama. Ang kasalanan yung mali yung puso mo sa ginagawa. For example, ako, I'm doing self-growth. Diba? Holy to. Parang, sa tingin mo, ang ganda-ganda ng gawain na to kasi nasi-share ka ng word of God. Pero, in myself, alam ko na napipilitan lang ako or at the back of myself, marami pa rin ako tinatagong mga kasalanan. That, yung bagay na ba yun magdi-disqualify sa akin para makapagturo ako? No. Diba? Of course, we are still man. Tao pa rin ako. You are also human being. We commit mistakes. Pero hindi lisensya ang kasalanan or paggawa ng kasalanan o tao ka para paulit-ulit mong gawin yung kasalanan na nagawa mo. Kasi may knowledge ka na eh. Alam mo na, may wisdom ka na kasalanan yun. Bakit ginagawa mo pa? Isa lang naman yan eh. Kapag nagkasala ka, don't blame yourself. Ayaw ni Lord na sinisisi mo ang sarili mo pag nagkasala ka. Napako na siya sa krus 2,000 years ago. Lahat ng kasalanan mo, past, present, future, hanggang sa kamatayan mo, okay na, solved na yan. So ano lang gagawin mo pag nagkasala ka? Repent. R-E-P-E-N-T. Pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Pagtalikod sa iyong kasalanan. Pag tumalikod ka sa isang bagay, hindi mo natitignan, hindi mo natitikman, hindi mo nagagawin. 180 degrees turn. Diba? Pag nagsisi ka, of course, merong mga gradual na parang, for example, na nasanay kang uminom, unti-untiin mo. Diba? Para mawala talaga. Practice. Diba? Ako, ang dami kong practice when it comes to time management, sa pagtuturo, kahit sa ganito, hindi naman ako mantong na ganito kaagad ako na marunong na kaagad makapag-conduct ng set. It takes a lot of time, a lot of training, a lot of discipline for me to do this. Hindi one snap lang sa ace ganito na. Kayo rin. God has a lot of things for you. God has a lot of plans for you. Ang daming plano ng Lord sa'yo. Pero, isa lang ang bagay na dapat mong tandaan para hindi ka ma-pressure. Wag na wag mong ikukumpara ang istorya mo sa istorya ng ibang tao. Kasi doon ka mapoprostrate. Bakit sila hindi naman nagsiserve sa Lord, lumayaman? Bakit sila ganito? Bakit ako parang ang of ko? Parang gano'n. Diba? So, don't pattern yourself with others. May iba't ibang kwento tayo. Kaya lang yung dapat mong kung may meaning ang buhay nila, kung ganun pinapatakbo ng Lord ang buhay ng iba. So, look at your own way. Diba? Kasi ako bilang teacher, sobrang fan ako ng mga pakikinig ng mga hinaing ng mga bata. Pag may mga oras ako nakipagkwentuhan ako. You know what? It is not your knowledge or wisdom that makes you grow or makapagturo ka ng ibang tao. It's really your experience. Kasi ako, natututo ko sa mga estudyante ko. Sinasabi ko sa kanila yan. Lahat ng tao merong kwento at kwenta. Ikaw din. So, gusto ko laging may sinasabi sa sarili mo na may kwento ko at may kwenta ako. Walang ibang tao na makakapag-disqualify sa sarili ko para maglingkod sa Lord at maging successful sa buhay. Isa lang naman pipigil sa iyo sarili mo. Kung bakit hindi ka nag-i-improve. Kung bakit nandyan ka pa rin sa sitwasyon. Wala ka ng ibang dapat sisihin. Huwag mong sisihin yung mga kapatid o magulang mo. Sarili mo yun. It's your decision if you want to grow up or not. Sabi dito sa John 15:8, I am the vine, you are the branches. Ang vine is yung katawan, then yung branches yung mga sanga. If you remain in me and I in you, kapag nanatili daw tayo sa Lord at ang Lord ay nanatili sa atin, you will bear much fruit. Magkakaroon tayo ng
maraming bunga. Apart from me, you can do nothing. Kapag malayo tayo sa Lord, wala tayong magagawa. So, really, connection is important. Sa mag-relationship, kapag hindi kayo nag-uusap, walang nabibuild na relation. Sa family, kung lahat kayo nagsa-cellphone habang kumakain, walang kwenta nang sasama-sama kayo sa isang kapagkainan. The important thing that we need to practice is our relationship. Diba? Sa Lord, hindi importante na lagi kang uma-attend ng mga services. Na nagsa-cell group ka palagi, nagdarasal ka palagi, nagsisimba ka linggo-linggo, kung hindi mo naman binibuild yung relationship mo sa Kanya. Meron bang ganun, kuya? Oo, pakitang tao lang. Alam mo yon, yung religious ka lang pero hindi ka holy. Na kapag may hindi na nakatingin yung tao sa'yo, iba na yung ginagawa. Iba na yung iniisip mo. Iba na ulit yung way ng pananalita. Huwag kang magsuot ng maskara dahil kaharap mo kaibigan mo. Huwag kang magsuot ng maskara dahil kaharap mo pamilya mo. Or huwag kang mameki ng personality mo dahil nandito ka sa cell group. Alam ng Lord kung sino ka. Alam ng Lord kung ano ka. At alam ng Lord kung ano yung intention mo, bakit nandito ka. And you know what? I believe that it is not an accident that you are here. It is not an accident that you are hearing me this time na nakikinig ka sa akin because I myself, whenever I am watching my teaching, itong cell group natin, natututo ko kasi I believe that God is speaking behind me para sabihin sa inyo yung mga dapat nating baguhin sa buhay natin. There's a lot of things that we need to work out. Diba? Hindi lang yung kilalanin yung sarili natin. Pero ito kasi yung pinakapuno eh. Kaya may ugat ng ating puno kung sino tayo or ano yung dinedisplay natin. Diba? Kung kilala mo talaga kung sino ka, madaling-madali mong i-fix yung sarili mo para mas lumago ka sa isang bagay. Second, man was made when God was tired. Ayan, sabi naman niya ni Mark Twain, ginawa lang daw ang tao nung napagod si Lord. Kasi diba, we have 7 days ng creation, sabi nga. Then, nung 7th day daw, nagpahinga ang Lord. So, sabi ni Mark Twain, ginawa lang daw ang tao nung parang tira-tira na lang yung energy niya. Pagod na siya. Saka lang tayo ginawa. So, ano yung meaning nun? Na parang tayo yung list na or pinakamababang uri ng creation na nalikha ng Lord. Pero kung eto, napakinggan nyo sa subject nyo at hindi nyo nabasa ang Bible, magkakamali talaga kayo ng pagde-define sa sarili. Dahil sabi sa Bible, in the Genesis 1:27 to 29, so God created mankind in His own image. Doon pa lang, perfect ka na. Diba? Nilikha ka ng Diyos ayon sa sa kanyang wang. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Ito yung pinakamagandang purpose ng pagkatao mo. Na every day of your life, nagiging fruitful ka. Nag-i-increase ka in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the bird in the sky and over every living creature that moves on the ground. Ito yung sinabi sa inyo, you are a ruler. Si Adam at Eve, kinreate sila hindi para mamasyal sa Garden of Eden. Hindi para mag-selfie-selfie doon. Ginawa sila para pangalanan ang bawat creation. Pamahalaan yun, paramihin yun, maging ang lahi. Then God said, I give you seed bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for. So sabi ng Lord, ang mga bagay daw sa kapaligiran natin ay tumutubo dahil ito ay may buto. At lahat yun ay magpo-produce ng pagkain. In environment, that's so obvious. But spiritually, God is telling here that lahat ng salita niya ay parang buto na dapat natin tinatanim sa puso natin. Para kapag nag-grow yun, nakikita sa galaw natin. Let me repeat that.
Ang Word of God ay parang buto na itinatanim sa puso natin. Kung yung puso mo ay matabang lupa, mag-grow ang Word of God. Paano mo masasabi na mag-grow ang Word of God sa'yo? Nagagawa mo. Diba? Simple. Kapag nakikinig ka, nagpaplano ka ng mga dapat gawin. Hindi yung nakinig ka lang tapos sabihin mo, ay, ang ganda. O ano ngayon kung maganda yung message? Wala naman nangyari sa'yo. Wala ka namang binago sa personality mo. Diba? Parang nag-aaral ka. Ay, ang galing mo turo ni teacher. Ano natutunan mo? Hindi, basta maganda. Wala ka maulit kahit ano. Diba? May problema sa atin eh. So, kaya importante din na we're taking notes. Diba? Kapag nag-aano tayo. Kaya pinapractice yan. Sa church namin, pinapractice na nagsusulat ka kapag nakikinig ka. Kasi doon mo nare-retain yung mga dapat mong gawin. Kasi ang memory mo, limited lang yan. So maya lahat ng mga sinasabi ni Pastor, pwede na uubos yung memory mo, nakakalimutan mo. So yung mga dulong part na lang yung natatandaan mo. Pero kapag nasulat mo yun, automatically, magkakaroon ka ng reviewer. Tapos pwede ka magsulat ng mga plano mo para magawa mo yung isang bagay. Diba? So, ngayon, sabi nga nila Pastor, note takers, yung mga nasusulat, are history makers. Kayo ay gumagawa ng kasaysayan. Why? Sa tingin nyo, kung walang nagsulat nung nakaraan, may babasahin tayo ngayon sa kasalukuyan. Wala. Wala kayong modules ngayon kung wala nag-type ng module dati. Tama? So, ayun. Importante na we're taking notes and we really apply things sa buhay natin, sa lahat ng mga natututunan natin. Number 3, man is an animal. Charles Darwin. Pero ito, may disclaimer to kasi bago mamatay si Charles Darwin, sige, search nyo sa Google kasi na-search ko na dito. Si Charles Darwin, binawi lahat. Yan, sabi niya, talagang teorya lang yun. Theory lang. Ibig sabihin ng theory, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Depende sa kung ano yung pagpapatunay. So, ayun yung pinaka-importanting pananaw ni Charles Darwin na talagang sumikat sa buong mundo na ang tao ay galing sa unggoy. So ako hindi ko tinatanggap yun. Pero kung ikaw, okay lang sa'yo yun, then sige, tanggapin mo ng bukal sa puso mo. Tapos magawa ka pa ng timeline mo kung paano nalagas yung buhok sa katawan. Just kidding. By the way, so ano naman ang sinasabi ng Bible in relation with this? Sabi dito sa Luke 15:4, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? So it's a parable of 100 sheep, so yung 100 tupa. So meron tayong shepherd or yung pastol, diba? Siya yung nag-guide sa mga tupa kung saan pupunta, diba? Kung kakain na or babalik na ulit dun sa kulungan. So sabi dito, kapag meron daw isang nawala, iiwanan daw ba ng pastol yung 99 para hanapin yung nag-iisa? So si Lord, ganun yung ginagawa sa atin. He is finding you. Hinahanap ka niya. So, anong ginagawa mo kapag hinahanap ka ng isang tao? Wala, i-inbox zone mo. I-sin mo lang. I-block mo, i-unfriend mo, ignore mo. Alam mo, there's a lot of people reaching out to you to go back to God. Pero anong nagiging response mo? Kapag inuman, ang bilis. Kapag Bible study, ang walang response. Kapag party, mabilis. Kapag kainan, kapag simba, ayaw. Mali talaga yung mindset. Ibig sabihin, ang mindset mo pa rin nasa mundo or nasa katawan mo. Kung ano lang yung masarap sa katawan mo, ayun lang yung ginugusto mo. Hindi mo man lang pinapahirapan yung sarili mo when it comes to discipline. O sige, kahit hindi na spiritual. Diba? Jogging o tulog. Tulog na lang, lamig. Susunod na lang magja-jogging. Diba? Exercise or kain. Kain na lang, then ganun din naman.
Diba? Walang discipline kasi na nabuo sa katawan mo. Ibig sabihin, ang main point lang ng buhay mo ay para magkaroon ka ng pagpapasarap. Diba? So, hindi mo na pinapractice na ikaw yung nag-uutos sa katawan mo na gawin kung ano yung pinapagawa lang. Ako, there are times na tinatamad ako magbasa ng Bible. There are times na hindi ako nakagawa ng mga gawain ko for work or even sa ministry at the time. Pero I make sure na hindi ako habang buhay na gano'n. Inuutosan ko talaga yung katawan ko, no? Wag mo na matulog ngayon. Kailangan mong gawin to. Kailangan pag-message ka sa mga alaga mo. Kailangan makamusta mo sila on a day. Kailangan mag-share ka ng word sa group. Bakit important yun? Kasi I know my responsibility now for the people. Hindi parang I'm not living na for my own dream. Hindi na ako lang na bubuhay po para magkaroon ng bahay, ma-sustain yung life ng family ko. I am now helping people kasi ayun yung sinasabi ng Lord, di ba? Na fill the earth. Talaga magparami tayo, increase in number. So, kapag dumadami ang members sa cell, syempre challenging yun. Marami kang ipa-follow up. But God is happy whenever we do that. Si Lord ang unang natutuwa kapag dumarami tayo. And coming back to the original design na pinlan sa atin ng Lord is really what makes your life essential. Ayun yung nagbibigay talaga ng meaning sa buhay mo. Okay? Hindi yung hindi yung crush mo. So, ayun yung dapat natin i-practice na ang pagising mo hindi para sa kape or to check yung notif mo sa Facebook. Ang pagising mo ang rason ay dapat to please the Lord. Okay? So, number 4, man is undeveloped child. Sabi naman ni Sigmund Freud. Sabi dito, in contrary with the belief ni Sigmund Freud, Luke 15:11-13, Jesus continued, there was man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me the share of the estate. So he divided his property between them. 13, not long after that, the younger son got together all they had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. So it's a story of the prodigal son na naglustay ng kanyang pera pagkakuha niya dun sa tatay. Undeveloped child daw tayo, sabi ni Sigmund Freud, which is partly true. May konting katotohanan because in life we have once lost yung relationship natin sa Father natin in heaven. Because in-entertain natin yung kalayaan natin. Masyado tayong naging masaya sa pamumuhay natin. Siguro dahil nga sa mga kasama natin or dahil hindi nga tayo nag-involve sa ministry sa Lord. One thing that I have learned in my 25 years na pamumuhay is that really in life, there are happiness na sinasabi ng tao na ay ang saya. Ang totoong saya kasi is yung mga situation or yung mga event na naglalapit sa'yo sa Lord. Hindi porket tumatawa ka, masaya ka. Hindi porket maingay, may kainan, masaya yun. No. The real happiness or the real joy of a man is whenever he do something, may ginagawa siyang bagay na nakakapagpasaya sa Lord. And what is the best thing that God is happy about? When someone, may isang anak ulit niya ang bumalik sa kanya. May isa ulit na tao na nagbalik loob sa kanya. Hindi yung dahil nagkaroon ka ng honor sa school mo, hindi dahil na-promote ka sa trabaho mo, hindi dahil nagkapera ka.
Yes, God is happy for you because you have that. But God is more happy whenever you invite someone for Him. Kasi hindi lang yun usapang material. Usapang kaluluwa na yun. And that's what makes life different to others. If you really consider yourself as a Christian or follower of Christ, ayun yung isa sa mga magiging trabaho mo. Second na lang yung family mo, third na lang yung trabaho mo, fourth na lang yung pagpapamilya mo o pangarap. Ang first mo lagi, to please the Lord. 5. One is an economic factor. Karl Marx is the father of economics. Okay? Hindi ako sure. Pero alam ko, siya yun. Ma-search natin para makorek ko yung sarili ko. Pero Karl Marx na alam ko sa economics siya. Ayan. So, sabi sa Luke 15, father of economics. Luke 15:8 to 9. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Sabi daw dito, meron daw isang woman na may 10 silver coin. Sorry, it's Adam Smith. Pero si Karl Marx ang ayun, si Adam Smith ang father of economics. I stand corrected. Kapag meron daw yung babae na may 10 silver siya tapos nawala daw yung isa, hahanapin niya daw ba yun? Mag-effort daw ba siya para hanapin yun? Mag-visit siya ng bahay para mahanap yun. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I found my lost coin." Ito yung isa sa mga story na nagde-define kung gaano kasaya si Lord kapag merong nababalik na isa. Nakukumpleto ulit yung pamilya niya. There's a lot of people now, especially nung nagkaroon ng pandemic, ay anxious na sila. Sobrang problemado na sila na makabangon ulit sa mga bagay na nawala sila. Nawala ng trabaho, nawala ng resources and so on. So ano yun? Ano yung pinaka main point? That God is really happy when you go back to Him. Now, you consult yourself. Am I really with God? Nasa posisyon ba ako na nasa Lord ako? Kasi isa lang ang indication kapag wala ka sa presence ng Lord. Kalaban ka niya. Walang nasa gitna. Okay? Parang whether you go to heaven or hell. It's a yes or no. Okay? Okay, Karl Marx, just to have a best known for yung mga program niya sa Communist League. So, komunista pala. Historical materialism yung pinaka. So, something to do with economics also. Who are we really in the, according to the Word of God, una enemy of God? Ayun talaga. Innately naging enemy of God tayo dahil sa ginawa niya. Sabi sa Romans 14:7, none of us for ourselves alone, and none of us dies for ourselves. Yung kanta na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Okay? You cannot stand alone. You need really people who help you to grow. Colossians 1:21, once you were alienated or apart from God and were enemies in your minds because of your evil deeds. Kapag nasimula ka ng lumayo sa Lord, simula ka ng nagiging kaaway because hindi mo na ginagawa yung mga bagay na inuutos na. John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on them. Ang galit ng Diyos sa mga tao hindi nagbibigay ng galang sa kanya mga utos. Pinadala niya ang Son niya or si Jesus for us to follow. Kaya nga, peace chat. Diba? From the word Christ, you are following what Jesus has done here on earth. Hindi para magpakapako ka sa ginagawa niya. What do we need to do is just to follow kung ano yung mga sinabi niya nung nabubuhay siya. We're also a child of God. Sabi dito sa John 1:12, but to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Lahat ay likha ng Diyos, pero hindi lahat anak.
You heard me right. Nagiging anak ka lang ng Diyos kapag tinanggap mo na ang Father sa langit ay tatay. Pero kapag ayaw mo, hindi ka niya binibigyan. Again, God is not controlling you to become your, for Him to become your daughter or son. Luke 23:43, and Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Kung natandaan nyo, yung mamamatay na siya, tapos may dalawang magnanakaw sa gilid niya, and isa sa gilid niya ay nagsasabi na, isama niyo po ako sa inyong kaharian. And that what makes that man, okay, na pumunta sa langit. Bakit? Si Lord, hindi niya kino-question kung ano yung nakaraan. Concern siya kung ano yung decision mo ngayon. Kasi karaniwan ng tao ayaw umatin sa mga ganito gawa. Kasi hindi nakakaya kasi ganito. Yung ginagawa pa akong ganito. Hindi po lahat ng nahasimbahan banal. Hindi po lahat ng mga umatin sa ganito perfect. Kaya ka nga nandito. Because you want to be perfect in the eyes of God. So, in this verse, John 1:12-13 says here that, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become the children of God. Sabi ko lang kanina, na kung sino lang talaga yung tumanggap na tatay nila ang Father in Heaven, sila lang talaga yung may karapatan to become the children of God. And of course, to become a children of God, hindi lang yung title, hindi lang yung label. Meron kang responsibility. For example, si Father in Heaven has the responsibility to provide everything that you need. Pero ikaw, responsibility mo na sumunod sa bahay. Tama? So, parang ano lang, sa pamilya, kung sino yung palasunod, siya lang yung halos binibigyan ng reward ng tatay. Kung pasaway kang anak, bakit? Paparusahan ka lagi. I mean, bibigyan ka ng discipline. Diba? Para matuto ka dyan sa mga pagkakamaling ginagawa. So, God is treating you as His son or daughter bilang anak. So, ganun din yung mga sinendyang representative. Yan, sila pastor, mga leaders natin. Hindi lang sila nandyan para i-correct ka. Para sabihin sa'yo na mali ang ginagawa. At sarap kaya ng may ganong kaibigan, di ba? Na nagsasabi sa'yo na tama na yan, kaya mo yan, saka hindi ka nag-iisa. Di ba? Kasi maraming tao ngayon o maraming kaibigan natin, gusto lang tayo kasama kapag meron tayo. Pero kapag wala ka, never silang makikipagkaibigan sa'yo. User. I mean, God is a friend also. Kaibigan mo rin ang Panginoon na, alam mo yun, kapag kaibigan mo kasi, sinasabi niya kung ano yung plano niya sa'yo. Diba? Ganun si Lord. Sabi ni Lord sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a good future. Ayun pa lang, kung alam mo ang promises ng Lord para sa iyo, hindi ka na para panghinaan sa buhay na ayoko na. Parang walang tumutulong sa akin. No. Again, it is yourself that will disqualify you to grow. Kaya ka tumitigil sa pagdago kasi lagi mo sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya. But God is always telling you, you can. Because you are with me. Verse 13, they are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Now you need to rebirth, to be reborn again. Para masabi mo na, okay, the ace from the past should be on the past. Marami man nakakilala sa akin on my past, marami mang alam yung past ko. But I make sure that my past is just a story to tell. Alam mo yun, yung ikakwento na lang.
because I have changed, and God knows that really may mga bagay akong pinagdaanan na it seems to become impossible with the eyes of many people. Mukhang imposible na mangyari, pero nangyari because I believe that Lord can really change. Ikaw din. God is telling you that kahit ano pa yung sama ng nakaraan mo, kahit gaano pa kahirap yung family mo or yung sitwasyon ng pamilya mo ngayon, sinasabi ng Lord sa'yo ngayon na hindi pa kasi tapos yung kwento mo. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. So, kung umpisahan mo ngayon, na narinig mo yung plano ng Lord sa'yo para gawin kang prosperous, magkaroon ka ng pag-asa, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, magkakaroon ka ng aksyon. Tama? Magkakaroon ka na ng bagong mindset. Ayun yung reborn. Ayun yung revert. Hindi ka ipapanganak muli, pero magbabago ka ng sarili mo. Parang baby ka ulit na mag-aaral kang magdasal, mag-aaral kang magbasa ng Bible, mag-aaral ka na makinig ng salita ng Diyos. Ipa-practice mo kasi hindi ka sanay. Hindi ka kaagad na hindi kita para utusan agad. Okay, bukas mag-cell group ka na, humarap ka ng alaga mo na hindi. Ang gagawin siyempre, gatas muna, bibibihin ka, kakamustahin ka lagi, papaalalahanan ka lagi. Pero syempre, as you grow mature, hindi na para laging sabihin sa'yo, Sabado at Linggo, 8 p.m. may cell group. O magdasal ka bago kumain, o ganito. Diba? Syempre, tumatanda tayo. Dapat gumaganda or nagmamature yung ugali. Yan. And yan, announcements, there are leadership training every Friday via FB Live. So all of you can watch that. Morning prayer, meron tayong designated day ng prayer natin. Via Zoom din yan, 5 a.m. Pero kapag gusto nyo naman ang prayer, isa lang naman ang link yan, hindi nagbabago. Isa-set ko na lang sa group. Then pwede na tayo magsimba ng Sunday sa church natin ng 10 a.m. and 2 p.m. Pero kailangan natin mag-sign ng contact tracing via Google Form. Okay po? At mabilis pong na-occupy dahil 100 capacity lang ang pwede kada service. Kaya kung gusto nyo po, magsabi ka agad kayo para ma-register. So again, our topic for today is about who are you really? At the end of this cell group, I hope that you know who you really are. Mas kilala mo na sino ka or may idea ka na kung ano ba yung dapat mong gawin bilang tao, bilang anak ng Diyos, bilang kaibigan ng Diyos, at bilang likha ng Diyos. Hindi ka nang likha ng nanay at tatay mo. Above all, likha ka ng Diyos. So, kailangan, ang rason kung bakit ka nabubuhay or yung pattern na sinusunod mo ngayon ay yung pattern na binigay sa'yo ng Lord. And again, your pattern is to become prosperous, to become fruitful, and to have a good future with God. Huwag kang bibitaw kapag ang tatay mo kasama, hinahawakan yung kamay mo kapag naglalakad kayo sa lugar. Kasi kapag bumitaw ka, baka maligaw ka. Hindi mo pa alam kung ano yung dinaraan mo. Pero ang tatay mo, alam na kung saan kayo patutungo. At hindi ka papahamak ng tatay mo. Hindi man perfect ang tatay natin sa lupa. I tell you, perfect ang tatay natin sa langit. And He has a great plan for you. Okay? So that ends our cell group. Maraming salamat for staying up until I exceeded for 20 minutes because we're about to close this cell group. Maraming salamat po. I hope that you learned something. I hope na talagang hindi lang to maging magandang message, pero sana maging magandang plano to na sa buhay natin na after this, meron tayong gagawin bago sa buhay natin.